Pag-usapan natin sa video na ito naman ang mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Suriin natin itong mga artikulo sa bahaging ito. Unang artikulo na ating tingnan ay ang globalisasyon, kultura at kamalayang Pilipino. So dalawang bagay ang gustong iparating sa atin ng artikulo na ito ni Napoleon. So dalawang bagay. Una, pinangangambahan na baka yung mawala na itong pambansang identidad natin. Yung pagkakakilala natin bilang Pilipino ay baka mawala na dahil nga sa globalisasyon. Yung pagmamano, yung ating pananamit, pagkain, yung ating lingwahe, yung ating wika, ay tila baga nalalahukan na ito ng ibang kultura. Ito ang isa sa mga epekto ng globalisasyon. Ang maaaring mawala itong ating national identity, yung pagkakakilala natin bilang Pilipino. Bunsod ito ng makabagong teknolohiya o talagang na-impluwensya na ng Koreano, ng Korean culture at saka ng iba pang mga kultura. Tingnan mo naman ang mga pananamit ng mga Pilipino ngayon. Dati napaka-conservative natin, konserbatibo talaga, very conservative ang mga Pinoy. Tingnan mo naman ngayon ang estilo ng pananamit natin ngayon. Mga pagkain, hindi na lang yung basta-basta mga pagkain at nakakatikim na talaga tayo ng galing sa iba. Mga ugali natin, talagang nababago na yung pagmamano. So bihira na lang yung po at opo, so bihira na lang ang gumagalang ng gayon. So yung iba nga nagtatawa pa, bakit nagpupo at opo ka? Mga magulang mo lang naman. Okay, sa article na ito, isa pa pinangangambahan dito, ay yung baka daw itong globalisasyon ay maging instrumento raw ng pananakop. Lihim na pananakop ng mga mayayamang bansa. Bunsod ito ng globalisasyon at yung makabagong teknolohiya. Baka raw ito ay sabi ng author nito, ni Napoleon Mabakyaw, baka daw ito ay isang instrumento na itong globalization na ito na yung mga mayayamang bansa ay masakop na yung mga mahirap na bansa na katulad natin. Tayo developing country, third world country tayo. Mahirap talaga tayo. So tayo naasa lang dyan sa produksyon ng mga mayayamang bansa. Sa article na ito, yun ang dalawang pinangangambahan. Mawala yung national identity natin bilang mga Pilipino dahil nga sa globalisasyon, nalalahukan yung kultura natin, ang kultura ng iba, at baka ito'y lihim, na pananakop na ng ibang bansa, itong globalisasyon na ito. Dahil napakadaming produkto na pati yung kultura natin talaga inahawa na ng iba pang kultura. So dumako naman tayo sa sa ikalawang artikulo, pinangangambahan ang mas nagkakabahabahaging daigdig. So kung baka mag-lead ito, sabi ng author na ito, sa pagkakahiwa-hiwalay na ng mga bansa dito sa ating daigdig. Ito kay Wolf Martin na artikulo. So dito, may apat na bagay siya rito pinangambahan sa artikulong ito. Una, ay ang agwat ng mayaman at mahirap. So lalong lumalaki yung agwat ng mayaman at mahirap dahil sa globalisasyon. So, nung sa kasaysayan ng daigdig, kita naman natin yung mayaman, patuloy na yung mayaman yan hanggang ngayon, at mahirap ay patuloy pa rin yung naghihirap hanggang ngayon. So, ganoon din, yung mga bansa din na mga mayaman, patuloy ang yaman nila, at tayong mga mahirap na bansa, mga developing countries, tayo na nanatiling ganito rin, na umaasa lamang sa iba, sa mga mayayamang bansa. So, pinangangambahan na baka lalong lumaki, dahil sa globalisasyon, mas lalong lumaki ang agwat ng mayaman at saka ng mahirap. Sapagkat yung may kakayanan talaga sila sa produksyon, makakapag-manufacture talaga sila ng mga produkto at tayo consumers tayo, bibili lang tayo at bibili sa kanila. Sila ay tubo ng tubo. Talagang yaman ng yaman sila. Tuloy ang kanilang pagyaman habang tayo ay nakonsumo lang ng kanilang mga produkto. Oo nga, nagabenta rin tayo dito sa Pilipinas sa mga produkto galing sa kanila, pero hindi yung sapat. Sapagkat sila ang mas unang kumita at tayo ay kumikita lang tayo ng mga ilang porsyento lamang. So, nakalagay dito, ikinumpara ng author, yung 200 na pinakamayayamang tao sa mundo. Pinagsama-sama ang kita nun. At, pagsamasamahin pa ang 2.4 million katao sa buong mundo. 2.4 billion na katao. Pinagsama-sama yung yaman ng 2.4 billion ng mga tao, ay mas mayaman pa rin yung 200 na pinakamayaman sa buong daigdig. Mas mayaman pa rin. At mas lampas pa sila yung yaman nila ng 40% doon sa pinagsama-samang kita ng 2.4 billion na katao.
So ganoong katindi ang yaman niyan, 200 pinakamayaman na yan sa daigdig. So kaya makita ninyo talaga patuloy ang pagyaman na yan ng kanilang pamilya. Ikalawang bagay na binigyan din dito ay ang kapaligiran natin, pinangangambahan na ang paligid talaga natin ay mapabayaan. Dahil ang mga tao nga, busod ng globalisasyon nga, ang mindset ng mga tao ay yumaman. Kumita ng pera, tumubo ng tumubo, magpayaman ng magpayaman, at nakukompormiso naman yung ating kapaligiran. Katulad ng pagmimina, ay intention na talaga makakuha ng mga ginto, ng mga mineral, kung ano-anong makuha sa lupa, at nakakaligtaan na pangalagaan naman yung ating kapaligiran. O kuha ng mga isda, pak, kumita, lumaki ang kita, pinapaputukan, nilalason ang dagat, mga illegal na ang ginagawa. So, ito yung pinangangambahan at bunsod ng globalisasyon, yung ating kaisipan na yumaman ng yumaman, kumita ng kumita, ay baka naman nakakalimutan na natin ang ating paligid na pangalagaan. Ikatlo, na pinangangambahan ng author sa article na ito ay ang trabaho. Dahil nga sa globalisasyon, nagpasukan ang mga multinational, transnational companies, mayaman ng kumpanya galing sa ibang bansa, pumapasok sa mga maliliit ng bansa. Ang nakukompromiso dito ay yung mga manggagawa. Dahil sila ay nagpapatupad ng kontraktualisasyon, ang liit ng pasahod nila dito sa atin. Baka lamunin tayo ng sistemang ito. Ang kakaawa dito ay yung mga Pilipino, yung mga tao doon sa mga nakatira sa mga maliliit na bansa. At ang makinabang lamang dito ay yung mga mayayaman. So yan yung ikinakatakot na epekto ng globalisasyon sa paggawa. Ang baba ng pasahod, ang baba, kontraktual, sobra-sobra sa pagtatrabaho, pero ang liit ng sweldo. So kontraktual lang, pagtatrabaho. So doon sa number 4, ang pinangangambahan dyan ay ang international na pangangapital at dayuhang pautang. So yung tayo ang Pilipinas, tayo ay 14.15 trillion ang utang. So ito ay sa Philippine National debt or utang natin as of June 2023. Ilan? 14.15 trillion pesos ang utang natin sa labas. So nangungutang tayo dyan, mga Australian aid, nahingi tayo dyan ng mga tulong. At saka yung kung hindi ako nagkakamali, yung International Monetary Fund ay mga inuutangan, niloloan na natin sa Pilipinas. So tuloy-tuloy ang paglaki ng utang natin. Kaya yung mga bata pa lamang, may nabasa ako na mga bata pa lang, kakasilang pa lang, kakapanganak pa lamang, may utang na agad sila na 300,000 mahigit, kapapanganak mo pa lamang. So awan, kung paano tayo nito makakaligtas, paano natin babayaran ito. Ang tendency raw dito, sabi ng author, kapag ito naningil na agad, bigla ang naningil. Ayan ang ating ibabayad dito. Kung may maibayad man tayo, paano natin papaikot ang ating ekonomiya dito? Bagsak tayo dito, talo tayo. Okay, so matindi yan, yung kinakaharap ng Pilipinas. At kasunod, titingnan naman natin itong kontrata ng mga migranting manggagawa sa gitnang silangan. So, paikli na lang natin ito, ang Middle East, itong gitnang silangan, ito ay, siyempre, mayaman sila sa nangis. At mga panahon na yon, mga 1970s, dekada 70, nangailangan sila dito ng mga manggagawa sa construction companies. So marami silang pinagawa sa Middle East at nangailangan ng construction companies yan. Ang construction companies nangailangan niya mga manggagawa. At si Marcos, si Ferdinand Marcos, ng mga dekada 70, 1970s, nagpadala yan ng mga Pilipinong mga lalaki para ng mga FW dito sa gitnang silangan para magtrabaho sa construction. At hindi lang Pilipinas, maraming mga bansa. Ang India, Pakistan, Indonesia, Thailand, Korea, Bangladesh, Sri Lanka, mga nagpadala yan ng mga manggagawa doon sa gitnang silangan. Ang purpose naman ni Marcos noon kung bakit nagpadala tayo ng mga panahon na yon ay para makabayad tayo sa utang. Yun ang purpose ni Ferdinand Marcos Sr. Eh ngayon, itong nagkaroon noong mga 1990 to 1991 ay nagkaroon naman ng digmaan. Sinakop ng Iraq ang Kuwait noong time na yon. At 3.2 million ng mga Asyano nagtatrabaho doon at napauwi yun na 450,000 na mga manggagawa sa iba't ibang bansa. So mga 1985, humina na dito yung construction companies, pero nagbigay naman ito daan para buksan yung sektor ng serbisyo. Mga domestic worker, mga nurse, mga sales staff. So nagbukas naman dito. At dito, mga 1985, nagsimula naman dito na magpadala ng mga babae
ng mga OFW, mga babae. Ang tawag doon ay feminisasyon ng mga manggagawa. Feminisasyon ng mga manggagawa. Mga babae naman ang pinadala. Itong mga babae na ito, mas vulnerable sila sa mga iba't ibang uri ng pang-aabuso, exploitasyon o sexual na pang-aabuso. Ang kanilang mga naranasan doon, human trafficking. Yan yung mga naranasan nila doon. Ina-applyan nila domestic helper. Pagdating doon, ay binibenta ang kanilang sarili ng mga masasamang loob. So binibenta sa iba't ibang lalaki, ginagahasa, iba pinapatay pa. So pinagtatrabaho na sobra-sobra. Pero ang baba naman sweldo, yung iba hindi na pa sweldo, binabawasan ng 25% yung kita nila. Yan yung mga matinding naranasan ng mga babae. Hanggang sa kasalukuyan, biktima sila ng iba't ibang uri ng pang-abuso. At syempre, nagpapadala tayo doon ng mababang kasanayan. May mga mababang kasanayan, bawi driver, mga mekaniko, mga karpintero. Yan ay mga pinapadala natin yan sa ibang bansa. Dumating din sa point na ganoon, na nag-hire din sila. At nagpapadala rin tayo dyan. So, dumating naman yung mga professional. Nag-hire din sila, mga engineer, mga nurse, doktor. At yung mga professional, mga teacher, ay nagtatrabaho na rin doon. So, dito, makita natin sa bahaging ito, yung diskriminasyon naman sa mga Asyano laban sa mga Europeo at mga Amerikano. So, bagamat may mga matataas na yung ating mga posisyon sa ibang bansa, makikita pa rin yung discrimination, yung racism, na sa tingin ng mga Europeo, sila yung mas mataas compare sa atin, at saka ng mga taga-Amerika. So, yun yung racism, racial discrimination pa rin ay talagang naroon pa rin, hindi pa rin nawawala. Bagamat maganda ang posisyon natin, pero ang tingin nila ay sila ay mas taas kaysa sa atin, kahit maganda na yung ating posisyon. Okay, dito sa bahaging ito ay ng article, itong bahagi na ito, dito ay makikita yung mga pang-aabuso sa mga Asyano, no, mga Arab, mga bansang Arab, mga Arabo, mga Muslim. So hanggang sa ngayon, aware naman kayo dyan na talaga tayo ay inaabuso. Halimbawa dyan ay yung walang sapat na karapatan. Hindi tayo masyado binibigyan dyan ng karapatan. Mababa yung tingin sa atin. At dahil nga ito sa magkaibang kultura natin, mga Pilipino at saka sila, maging yung mga mahihirap na bansa na ibang bansa na natatrabaho sa kanila, sa mga Muslim countries, galing sa mga mahirap na bansa, mababa ang mga tingin, lalo sa mga Asyano. At nangyayari nga na bawal padalhin yung pamilya, bawal ka magdala ng pamilya mo ron, o kaya naman pag nagdala ka doon, hindi kayo magkasama sa bahay, inapaghiwalay din. At dumadating doon sa point yung pasaporte, yung passport ay kapit ng amo, ng employer. So maraming mga istorya ng ganun, na pagpunta mo sa kanila, nagatrabaho ka, tapos kukuha yung passport mo, paano ka pa makakaalis kung may mga pang-aabuso na magaganap doon? Paano ka basta-basta makakaalis, hawak ang passport mo ng mga employer? So, paano ka makakapagreklamo? Paano ka makakabalik sa bansa? Wala ka naman passport. Hawak naman nila. So, yun yung mga pang-aabuso sa mga Asyano, ng mga Arab countries. Yung mga illegal na gawain din, pinapagtrabaho din tayo ng mga illegal doon. Yung labis na pagtatrabaho, nararanasan niya ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ng mga Asyano, nararanasan yan. Sobra-sobrang gawa, ay hindi naman yun ang kanyang pinirmahan sa kanyang kontrata na kanyang gagawin, ay hindi yun ang pinagagawa sa kanya. Tapos yung sweldo niya ng migrante, ng mga FW, yung sweldo binabawasan pa yan ng 25% ng mga recruiter o kaya ng kumpanya mismo o kaya yung agency na pinag-applyan mo, babawasan 25% yung sweldo at sa kanila na yun, igalaw ka sa 25%, nabawas sa ikaw naman ang natrabaho at tapos bawas pa. Ano pa ang mga kalukuhan na pinagagagawa niya mga yan? Yung labis nga ng pagtatrabaho, yung sapilitang pagtatrabaho, domestic helper lang doon, ang iyong in-applyan sa bahay lang na trabaho, ay bakit kayo pinagtatrabaho pa sa kung saan-saan? So, bakit ang baba ng sweldo? Yan yung mga ilan lang, sa nakalagay dito ng mga pang-aabuso na nararanasan ng mga Asyano, din sa mga Arab countries. So, dito naman sa last na ito, ay makikita natin dito sa last, Pinay na ginahasa sa Saudi. Ito na may tungkol kay Irma Idloy, na pinaniniwala ang ginahasa, ng amo o ng pamilya. Pero maraming tumulong dyan. Ito'y sa Riyadh, sina Representative Aniceto Bertis, Labor Secretary Salvis Rebello. Yan. So, pansamantalang itinigil, itong pagpapadala ng OFW sa Riyadh. So, maraming sugatan ito
sugatan si Idloy, si Irma Idloy dito sa part na ito. Nung makita niya yung nasa ospital si Idloy, tapos binisita siya ng employer, namatay. Doon na inatake sa puso si Idloy. Kaya pinaghinalaan na ito ay isa man, kung yun man ang employer niya ang nanggahasa sa kanya, o yung anak, o yung mga kapatid ng employer, o alin man sa mga kamag-anakan na yun ang nanggahasa. So dahil sa takot ni Idloy, nung binisita siya ng employer sa ospital, ay makikita ninyo na namatay siya dito sa atake sa puso. So sugatan dito, subali ang may mga dugo, nakikita sa mga underwear dito. So na maari na ginahasa. So yun naman ay laganap talaga yung mga panggagahasa na yun, na mga sexual exploitation, rape, pang-aabuso talaga. Ito'y sa Riyadh na nangyari. Sa Riyadh siya. So 35 years old yan si Irma Idloy na nakaranas ng pang-aabuso. So nakita ninyo mukha ng migrasyon. Hindi lang pagkakataon, kundi ito ay panganib din. So, tulad ng sinabi ko rin na kahit pa ito isang panganib, na may nakaambas silang panganib doon, pwede silang magtagumpay o hindi, patuloy pa rin ang mga Pilipino na pangingibang bansa para makipagsapalaran sa buhay para sa pamilya niya na naiwan dito sa Pilipinas. Gustong bigyan ng maayos na buhay dito sa Pilipinas. Kasi kakaunti, limited ang job opportunity sa Pilipinas. Napakataas ang qualifications, pero napakababa ng sweldo dito. Kaya nag-aalisan ang mga Pilipino. So, ayun yung katotohanan, katotohanan talaga yon na nangyayari talaga dito sa atin, sa ating bansa, maging sa mga bansa pa rin na mga mahihirap na bansa. Forced labor, human trafficking, pagkamatay, sexual exploitation, at marami pang iba na mga karahasan, mga pang-abuso na nararanasan ng mga migrant workers. So, mahalaga, meron kang papel, may sapat kang kung aalis ka, may sapat kang dokumento na talagang legal, yung lihitin mo talaga yung pag-alis mo sa Pilipinas, talagang in-applyan mo. Para may lakas ng loob kang humingi ng tulong sa gobyerno kung sakaling hindi maganda ang nangyari sa iyo. Na yan naman ang OWA, DFA, nandiyan naman yung POAA para gabayan tayo. So may mga ahensya tayo ng gobyerno naman na tutulong sa atin. So yun lang yung sa part na ito at sana may natutunan kayo kahit kaunti. Thank you so much.